Ito si Dr. Alan Sanders. Lumapit at tinulungan ang bitag tungkol sa kanyang mga in-import na second-hand na dialysis machine galing sa Kentucky, USA. I start getting really angry with the ship. Where's my machines? And they start telling us, oh, someone's holding them up in customs. And they wouldn't say. Finally, I asked, why are they holding them? Who is holding them? No one would say. No. Then came the part we find out they want 295,000 pesos. Mula sa isang reklamong inilapit sa bitag, nauwi sa mainitang komprontasyon sa Bureau of Customs. Walang camera ba? Walang camera. Trabaho namin to. Hindi. May bilin sa amin eh. May bilin. Okay, sige. Lalabas kami. Sige, lalabas na kami. Tara na. Hindi, kasi ayaw kong pumasok. Apalasin mo to. Why keeping it inside there? Dahil dito, gumawa ng hakbang ang bitag upang itama ang asal ng ilang opisyal ng gobyerno, partikular na sa pagharap ng mga ito sa media. 20 ng Setyembre, tinungo ng bitag ang tanggapan ni Secretary Waldo Flores, Senior Deputy Executive Secretary sa Malacanang. Siya ang humahawak sa mga administrative complaint laban sa mga abusadong kawani ng gobyerno. Ito'y upang ipaalam ang naging asal ni Collector Ding So sa pagharap niya sa bitag nang imbitahan niya kami sa kanyang tanggapan at pagsara nila sa publiko sa tanggapan ng Bureau of Customs. Inimbitahan kami ni Director So, niya ang Deputy District Collector So, to go down to this office. It's seen on camera, sabi ng ganoon, if what's okay sa office ng napag-usapan. So I didn't mind, so he acceded to his invitation. Pagdating doon sa kanyang office, you were just amazed by the fact na hindi naman empleyado ng customs yung mga bantay sa pinto. Sabi ko sa kanya, we're not here for that. I mean, we're an official business, and I have a complaint, and maybe you can help. So, because of that, ayaw kong pumasok sa loob na hindi kasama yung cameraman, kasama yung complainant, kasi ayaw kong dudadahan. So, siguro there were commotions kasi yung security ang nagharang sa pinto. I believe that the Bureau of Customs is a public office, and that's basically it. Hindi mo pwedeng gawing privado yan. Kaya lang, utos niya na huwag kang pasukin. Kami. But he invited us. Tama po ba yung mga security o bodyguards niya? Marami yung pinto ng Bureau of Customs sa public office. Sabihin na natin instruction niya ho. But do you really have to use your own bodyguards? When you have security, the customs security guards? All of us should be accessible to public. It's what you call open door policy. Yes, sir. Our doors are open, so those who have some business or we need assistance from us, they're free to come in. Ipinakita rin ng bitag kay Secretary Flores ang footage ng aktwal na komprontasyon at pagharang sa bitag ng mga security ni Ding So. I'd like to present to you, and then from there, bahala ka nang gumawa ng judgment nyo. He's using his own bodyguard, well, totally in defiance to sa customs rules that you have to have your own, yung mga organic. Yeah, I agree. That's precisely why, well, you're meeting with the head of the customs already. No? But then again, iba yung sa meetings at customs, but I'm bringing this to your attention because kung yung mga appointment official natin na appoint sa pwesto, ganyan, we will have problems in the government. That's why we will wait for your formal complaint para may basis kami to move. Patungo na ngayon ang bitag team sa Bureau of Customs. Makikipagkita kami sa kay Commissioner Arevalo. Papakita namin yung nangyari doon sa paghahamon nitong tigasing si collector ng customs na si Ding So. Punto rito, walang karapatan ng sinuman sa tanggapan ng pamahalaan na parang angkinin yung opisina, ilock yung pinto, at the same time na naghamon pa. Sa bitag hindi marunong tumanggi ng hamon. Ipinakita din ng bitag kay Customs Commissioner Alexander Arevalo ang footage na nangyaring komprontasyon sa pagitan ng mga outnumbered security ng bitag
at ang mga close-in bodyguard at goons ni Ding So. Pumupunta kami, may appointment, hindi kami nag-barge in. We know that. If you don't want an interview, we're not gonna force you. Pero itong ginawa ni Ding So, makikita mo ngayon, inimbita mo, and yet, makikita mo pa rin kung paano niya, sa akin, I will not talk because I'd like to present it to you now kasi unang-una, I'll bring it to your attention because you're the commissioner. Can you discipline or sanction your people going through the due process na sinasabi mo sa akin? Because from here, bobombahin ko ng bobombahin to. I'd like to find out from you, what are you going to do with this problem? Sa nakita namin, yung actuation ng kolektor mo, I think maganda siguro dito ay pag-usapan natin. yes, Kasi I think sinabi mo naman, nag-apologize, pareho naman tayong lalaki. Minsan ay nagkakapikunan, nagkakapitikan. Teka muna. Gusto ko lang malaman. Ang gusto kong malaman, Commissioner, ano ang pumasok sa utak niya na nagtalaga ng mga security role? Number one, kini-question ko yung mga tao yun. Kasi walang karapatan yun na bumalandra sa pintuan ng tanggapan ng custom na gobyerno. Walang karapatan yun dahil hindi sila mga organic employee ng customs. Nag-apologize siya. Kaya lang, is apology enough? What about your actuation? As an appointed official, kung in-appoint mo siya dyan, kung sino mo naglagay sa kanya, who appointed him there? Gusto ko naman gusto kong i-apaabot yan kasi kung ganyan tayo, meron kang collector na ganyan, magkakaproblema ka. Magkakaproblema ka sa district mo. So, ako naninilbihan sa taong bayan ng libre, hindi pinabayaran ng pamahalaan. Ginagawa ko yan sa ngalan ng tunay na serbisyo publiko, hindi binabayaran. Yan binabayaran ng mga buwis ni Juan de la Cruz. If you're filing formal complaint, then I will work on it and I will file a formal complaint not only here sa Malacanang, sa Department of Finance. And I will basically bring it sa tao. Now you tell the guy, apologize in front of the camera. Okay,